Maraming salamat po sa Panginoon Jesus. Dito na lang ate. Amen. Una po sa lahat ay humingi po ako ng pagpapaumanhin. Nabatas na po ako ng ating predikador. Dahil ako rin po ay nakapants. Pasensya na po sa council. Dahil ako po ay bumiyahe pa from Manila. Wala po kami sa sakit. Mahirap mag-bisita. Tsaka wala po ako dalang bisita. So, ginagala ko po ang ating pamamaraan dito sa ating church. Pero slacks naman po. Pwede naman po. Kaya, humingi po ako ng paumanhin. Tanggap mo ba yung paumanhin ko? Nanalang po natin yung mensahe ni Lord. Okay. Yan, mga kapatid, gusto kong samahan niyo akong basahin ng Ephesians 5:15 to 17. Sama-sama po natin basahin ng Ephesians 5:15 to 17. Sige, tayo po lahat. Kaya ingatan. Tulad ng mga sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong maging maangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay. Ngayon po, meron po akong 3 areas na opportunities na ginawa sa message ko ito. Ang unang areas po, nakita natin ang sinabi, ulitin ko, kaya ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mangahangad, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At sabi, be careful on how we walk. Ingat daw po tayo kung paano tayo lumakad bilang mga Kristiyano. Nag-iingat po ba tayo? Specific, nag-iingat tayo. Pero isang pamumuhay Kristiyano po natin, the way we talk, the way we walk, the way na mga bagay na ginagawa natin, dala-dala po ba natin ang ating Kristo sa ating puso kapag nasa labas na tayo ng church? Meron po 3 areas na binigay ng Panginoon sa aking isipan. Actually, ito pong verse na ito, katay po ako ng theology class. Ito po yung set na pinagawa sa akin sa outline. At ito nga po yung meron akong mga opportunities na pwede natin gawin sa ibang tao, sa ating pamilya, at sa ating trabaho. Kasi umiikot po dyan yung mundo natin mga Kristiyano eh. Hindi naman tayo exempted sa sanlibutan kung Kristiyano tayo. Nandito tayo sa sanlibutan, so umiikot tayo dyan. Unahin po natin sa ibang tao, sa others. Sa 2 Corinthians 9:8, ito po yung sinasabi, pwede pong pakibasa. 2 Corinthians 9, sabay-sabay po tayo. Sige po, basahin natin. Ang Diyos na kasalanan kayo sa lahat ng bagay, hindi para sa inyong pangailangan upang may bigyan kayo sa pagkakataon. Amen. Ito po, magagawa ng Diyos na pasadanain tayo sa lahat ng bagay, higit pa sa ating pangangailangan upang may maramdamin tayo sa ating pagkakawang-gawa. So wala po tayong excuse dyan. Dahil sabi po ng Panginoon, magagawa niya pasadanain tayo sa lahat ng bagay nang higit pa sa ating pangangailangan. Si God po yung nagsabi ng hindi po sila pastor. Kundi ang Diyos po ang nagsabi sa 2 Corinthians 9:8. Hindi na po tayo lalayo. Paikutin na lang natin ang ating message sa loob ng ating iglesia. May mga question po tayo dito na gusto kong maging kabuksan. Though, alam ko naman na ang mga taga-atlag ay sobrang, ang lalo ng mga bukulakan ay sobrang open arms po yan sa mga nangangailangan, lalo na sa ating mga manggagawa. Kinikilala po ang mga taga-atlag. Pero may mga pang-isip pa po ang ating Panginoon sa umaga ito. Bilang mga Kristiyano, naibigay na po ba natin ang ating the best
ating paglilingkod? Sa ating pong sarili, siguro may kanya-kanya na tayong masagutan. Bilang bagong Kristiyano, matagal ng Kristiyano, naibigay na po ba natin yung the best para kay Lord? Kasi po, hindi pa natin naibibigay. Ito na po yung time. Tandaan natin, ang oportunidad, lumalagpas yan, mga kapatid. Pwedeng gawin na natin ngayon kaysa ipagpabukas pa. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Maganda po yung aming Bible study kanina. At nabibless po ako dahil ang pinag-uusapan ay Revelation. Matindi po yun. Kasi sa Abu Dhabi po, once na ang Revelation ang aming topic talagang may prayer chain yan kasi doctrine yan. At saka mga karni na ang mga gumagalap ng mga nag-aaral dyan. Mga lay pastor ang dapat nagtuturo. Pero sobrang blessed po ako dahil dito sa Atag. Kaya magandang punta siya ng Atag Diba? Mga nangyagaling dito, talagang lumalago, lumalalim, kung saan-saan dinadala ng Panginoon. So kanina po yung topic namin is pagkakawang gawa sa kapwa-tao, others. Sabi nga ni Ate Josie, ano ba yung magagawa mo para sa kapwa mo? Para pagdating ng huling panahon, pagdating ni Kristo, ano yung masasabi natin na may nagawa na tayo? Unang-una nga po, di ba, utos ng Panginoon, sabi, go ye and send the gospel. Utos po yan ni Lord. Nagagawa po ba natin lahat? Na-bless po ako kay Tita dahil sabi niya, meron kami Bible study group. Ayan na. Kaya, nakita ko naman po, ayan ang bunga. Kaya, ang mga taga-atlat, masisipag no? Kaya, amen po ba? Amen! Kasi sabi ko nga, kahit sa pagsakay natin sa bus, or may makakwentuhan tayo dyan sa charity, saan tayo pupunta, yung tao yun, kahit wala natin ng Bible, kasi masyado ng nakakamatay, Christian yan, di ba? Ano na sila, kapag gano'n, yung kahit bahagi mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, susunod na ng Panginoon na Kasi hindi mo alam, baka yung tao katabi mo ngayon, maya-maya masagasaan na, namatay na, ay pananagutan mo yan sa Panginoon dahil hindi mo na i-share yung gospel. So, oportunidad. Maraming binibigay ang pagkakataon ng Panginoon sa bawat isa. Na minsan hindi lang tayo aware. Hindi lang tayo aware, mga kapatid. Pero sasaksak namin sa isip natin na katungkulan natin yun, karapatan natin yun bilang mga anak ng Diyos. Minsan kasi nakapokus lang tayo sa sarili nating pangangailangan, kung ano yung kakainin natin mamayang hapon, kung ano yung babaunin ng mga anak natin. Doon lang tayo pumupokus, kaya nandun na tayo, hindi na tayo makaalis. Sabi nga po, ang sign daw ng isang matured na Kristiyano, pagpasok niya sa iglesia, isipin niya kung paano niya mabibless yung kapatid niya. Hindi yung isipin niya, paano ba akong mabibless ng pastor ngayong malam ko? Paano ba akong mabibless ng mensahe? Hindi, sa panahon ko ngayon, hindi na yun Ang sign ng isang matured na Kristiyano, paano mo ba mabibless ang mga kapatid sa iglesia? Paano mo ba mabibless ang pastor ko? Baka pagpasok natin ng iglesia, meron ng isa dyan na gusto na magpakamatay dahil sa hirap ng problema. Nakapikman lang ba natin siya? Nakamayan lang ba natin siya? Hindi. So sayang yung pagkakataon na binibigay ng Panginoon. Kasi ito na po yung huling panahon natin. So maging aware po tayo sa kilos ng Panginoon sa buhay natin. Huwag na natin umihin yung sarili natin. Dahil si Lord na po, maybe alam niya ang kasunod niya. Alam niya, sabi niya, kahit bilang ng buhok natin, alam niya kung ano yung laman ng kalooban mo. Alam niya kung nalulungkot ka, kung nagagala ka. Alam niya yun kung ano yung nararamdaman mo. May karamdaman ka ba ngayon? Alam mo ng Diyos yan Kahit hindi ka na umasa sa kapatid mo, ang Diyos na ang bahala sa'yo. May gagamitin ng Panginoon. Ibigay mo muna yung para sa Kanya. Ibigay mo muna yung the best na hinihingi ng Panginoon para sa atin. Yun po yung gusto ng Panginoon. So hanggang may pagkakataon po, mga kapatid, yun po yung isa sa natutunan din na kung naibibigay natin ang ating the best, kahit hindi lang sa apat na sulok ng iglesia ito, kahit po sa labas,
sa mga kaibigan natin, sa mga kumpare natin, sa mga kaklase natin. Bigay na po natin bago po mahuli ang lahat. Dahil tandaan natin, pananagutan po nila. Pananagutan po natin sila sa ating Panginoon. Yun po. Sunod po natin ang pamilya. Yan. Family. Sige po, samahan niyo. Basahin po natin ang Ephesians 6:17. Sige mga anak. Sige, gusto ko marinig yung mga anak dito. Basahin natin ang Ephesians 6:17. Go mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Amen. Gets niyo mga anak? Taas nga po kami ng mga anak dito. Mga anak. Mga anak. Mga anak. Ay, lahat tayo anak. Diba? Amen ba mga anak? Eh, mga anak. Sa focus muna tayo. Bigyan muna natin ng ating mga magulang. Sa may promises. Actually, yung madalas Ate Sheila. na binabanggit sa mga anak ko eh. Ate. Yung pangako ng Panginoon. Alam nyo, ayaw ko maging emotional. Pero pag eto na, narinis ko nanay ko. Narinis ko tatay ko. Kasi hindi ko na mabibigay sa kanila yung the best. Sabi ko nga, kung buhay sila, masaya sila ngayon. Dahil nakita nila yung mga nila, nakita nila ako. Hanggang buhay yung mga magulang natin, bigay natin yung the best. Dahil pagpatay na sila, hindi na natin yung magagawa. Pagpatay na pa nila, hindi na natin yung magagawa. Kahit bigyan natin ng magagandang bulaklak yan, pag nakabulog na, bigyan natin ng magarang katawan yan, hindi na nila alam yun. Kaya maganda yung may mga parangal sa, di ba, yung Father's Day, Mother's Day, oportunidad ng mga anak na parangalan ang kanilang mga magulang. Dahil may, mga anak, may kalakip na pangako yan. Ano yung pangako ng Panginoon? Lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Amen. Ikaw ay iginhawa at lalawig ang iyong buhay. So yung promise para sa mga magulang. Diba napakasarap na okay, minsan I admit bilang nanay, bilang magulang, kasi minsan dahil sa overprotective kami, kasi magulang kami, ayaw namin kayong mapahamak, ayaw namin na maligaw ang landas nyo. So lahat gagawin namin, dahil ginawa rin sa amin nila magulang namin eh. Iba-iba lang kami ng pamamaraan. Minsan kaming mga nanay, okay kami eh. Tanggap ko yun. Diba mga nanay? Okay lang kami, pero ang pinakaugat nun, gusto lang namin maging maayos sa buhay mo. At ayaw namin na maranasan nyo yung mga naranasan namin. Pero may mali kami ron eh. Kasi pag sigad na ang nagproteksyon, sigad na. Siya na talaga. Wala nang questionable yun. Pero syempre, bilang nanay nga kami eh, di ba? So yun ang nagiging ano. Kaya naman may mga anak na minsan, hindi nila nauunawaan yung sobrang higpit ng magulang. At sa mga magulang naman, sa pamilya, sa mga magulang, nagawain natin ang ating mga anak. Hindi porkit nagkaroon lang ng pagkakamali, idadam na. Meron nga po isang karanasan sa isang Bible study group namin. Kasi po, isa po ako sa tent makers sa Abu Dhabi. Umahayo po kami sa 7 pulo ng Abu Dhabi. So napunta po kami sa Sharjah. May nahandal akong Bible study group doon. So meron po isang nagpapataon na elders na rin ng church na yung anak niya
ginamit yung bagong sasakyan. Matindi ko yung sasakyan, Ford, bago. And then, sobrang excited, nilabas ng anak, nilabas ng subdivision. Dahil po hindi marunong, syempre po napapaga. Di syempre, ang reaksyon mo bilang ako, gagalit ka sa anak ko dahil bukod sa tumakas ng madaling araw, hindi nagpaalam, uminom pa, naglasing, tinakas, yung bagong Ford, wala. Pero alam niyo po ginawa niya, madaling araw, nakailan ng anak. Inupo niya po sa table, tininda niya ng hot chocolate, inausap niya yung anak. Ano, nasaktan ka ba? Gutom ka ba? Ang galing po, diba? Kasi, reaction natin, bilang anak, magagalit siya ng akal eh. Pero ano nangyari? Dinigluman siya yung anak niya. Hindi niya sinugatan yung gagawin. Dahil hindi rin naman gusto ng anak niya yun. Pero may pinaliwanag niya yung pagkakamali. Paano kung sa paggamit mo niya, namatay ka? Diba? Tapos na. Yung buhay ang nawala. Pero nasa the way ng pagkausap po natin sa ating mga anak. So yun po, mga magulang, maging maingat tayo sa pagbibitaw ng salita sa ating mga anak. Sabi nga, pag lumabas na sa bibig mo, mahirap nang ibalik dahil hindi lang makapangyarihan yan. Pag nakapagsalita ka na ng masakit ngayon, dadalingan nila yan hanggang pagtanda nila. So maging maingat po tayo sa pagbibitaw din ng salita sa ating mga anak kahit na nagkakamali sila. Paramdam pa rin natin kung ang Panginoon nga madalas tayo magkamali. Pero diplomasya pa rin siya sa atin. Sobrang mahal niya pa rin tayo. Pero nakakatanggap tayo ng talo. So yun po yung gusto kong ipakita. Sa loob ng pamilya, sa magkakapatid, hindi maiiwasan ang pagkakagalit. Huwag nyo nang patagalin yan. Huwag nyo nang patagalin yan dahil sabi ko nga, maiksi na ng buhay. I-enjoy natin. I-enjoy natin yung blessing na natatanggap natin sa Panginoon. Maaaring hindi lahat ng gusto mo nabigay ng kapatid mo. Maaaring may tampo ka ngayon sa kapatid mo dahil hindi kayo nagkakasundo sa loob ng sambahayan nyo. Natural nagkakatampuhan dahil sabi nga, dihilan bagang magkasama, nagkakagat ang isa't isa. Pero wag na lang natin patagalin. Bilang Kristiyano, sabi nga, magkaroon tayo ng humble heart. Alisin natin yung pride sa ating mga puso at isipan. Lalo na sa ating mga magkakapatid dito sa iglesia. Yung mga lumang takpungan pa ng araw na hindi natin namamalayan, ginagamit na pala yun ng diablo para sirain tayo. Kailangan niyo po, maraming pamamaraan ng kalaban na ginagamit para hindi mabuo ang isang iglesia, para hindi lumago ang isang iglesia, para maging aware po tayo. Iba-iba parang. Minsan kapatid mo gagamitin sa'yo. Minsan magulang mo gagamitin sa'yo. Araw ka lang magpatuloy. Pero hindi nila alam yun. Hindi nila alam na sila na pala yung ginagamit para masira yung relasyon. Kasi pag nasira ang isang relasyon, hindi naaatin si kuya. Kasi nandun si ate. Hindi naaatin si kapatid na ganito. Kasi nandun si kapatid na gano'n. Ayoko munang makita yun. Hindi pa ako hanggang makita yun. So, sira yung relasyon. Kaya po, ang pamilya ay napakahalaga, napaka-importante. Kaya hanggang yung oportunidad na binigay sa atin ng Panginoon na mahalin natin ang ating magulang, mahalin natin ang ating mga anak sa tamang pamamaraan na binigay sa atin ng Panginoon, mahalin natin ang ating mga kapatid, ating buong sambahayan. Pakita na po natin ngayon. Dahil sabi nga natin, paglabas natin ng iglesia ito, hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Kaya kung ano yung magagawa natin sa panahon ngayon, sa mga oras na ito, sa araw na ito, gawin na po natin. Amen po? Amen. Yes, sunod po natin. Ayan, medyo mabilis po yung sermon ko ha. Sunod po natin ang work sa ating mga trabaho at hanap buhay. Basahin po natin sama-sama ang Colossians 3:22. Mga alipin.
kanya-kanyang mga opisina, sa kanya-kanyang mga pwesto ng business, sa ano pa ba, mga ways sa abroad, yung mga boss natin. Nakikita ko ba yung pagiging Kristiyano natin? Nakikilala po ba tayo bilang anak ng Diyos sa ating mga trabaho? Kasi, syempre, ay ba tayo eh? Hindi naman tayo kaparehas na nila. Minsan naging hamon po ito sa amin nag-serve ng Pastor Bench Masiklat sa Abu Dhabi. Na kasi po doon sa abroad, open po lahat. Diyan lang, photocopy machine, typewriting, lahat ng mga malilit na bagay yan. Pwede mong iuwi, hindi niya questionin ng company. So doon po sa malilit na bagay na yun, syempre matagal ka na, tissue, lahat po, photocopy, libre, lahat. Sa mga bagay na yun, nasusubukan ng isang Kristiyano. Ang marami po kami tinamaan. Kasi po, ako sa school, nagpupunto-copy ako ng mga lesson kasi hindi ako ang lesson sa Bible study group. So, nung wala pa alam, pumali ko pala, na kasi, sabi nga maging maingat eh. Maging maingat tayo. Tinitingnan nila tayo. Dahil pag nagsalita ng Kristiyano tayo, yan yung mga Kristiyano. Eh, ba't nakita mo yung doon isang araw sa Carabilo, nagiginuman? Diba? Sino po ang mapagulaan? Yung Kristong dala-dala natin. Sa trabaho, naging, gamitin ko na po ang aking asawa, si Victor. Sobrang, hindi po dahil sa asawa ko siya. Sobrang humahanga po ako dyan eh. Dahil sa way ng trabaho po nila, purihin ng Panginoon dahil supervisor na po siya. Pero, kahit po supervisor siya, yung gawain ng mga labor, ginagawa niya pa rin. Ginagawa niya pa rin yun. Sabi ko, supervisor niya na, gawin nila. Sabi niya, kailangan yun. Dahil makikita yung pagiging Kristiyano, yung pagiging humble heart, yung kababaan ng loob, at ang Panginoon na magtataas sa'yo. Dahil pinopromote, nag-start po siya talaga sa laborer. Ngayon po, assistant breeder na siya. So, alam ko, in Jesus' name, magiging breeder siya. Amen po? So, nakikita po ng mga ibang lahi. Kaya lang mga sinasamantala na siya. Minsan, nandun siya sa mataas na lugar, tatawagin pa siya. So, may sakripisyo, masakit sa kalooban. Pero dahil alam mo, sabi nga po dun sa verse na kapag nagtatrabaho ka, isipin mo na naglilingkod ka para sa Panginoon, hindi para sa mga tao na yan. Yung mga tao yan, kumbaga, instrument lang yan eh. Pero kung iisipin mo na dahil sa paglilingkod mo, ang pinaglilingkuran mo, Panginoon, magiging masaya ka sa paglilingkod. Dahil ang pinaglilingkuran mo. Ang ating Panginoon, Jesus. Kahit ano pa yung anggulo ng trabaho natin ngayon, nagtutulong lang tayo, nasa opisina lang tayo, ipakita natin yung oportunidad na makita nila kung ano yung mga Kristiyano. Ano ba yung kaibahan natin mga Kristiyano sa mga tagalabas? Mawiwing ba natin yung puso ng mga tagalabas? Kapag kahit di na tayo magsalita, mga kapatid, sa kilos na lang natin. Yung ma-amaze sila, yan pala yung mga attendance sa kanila. Diba, no? May dating. Di ba ba mga tagatag? May dating po tayo, di ba? Amen. Amen. Kasi hindi lang tayo basta tao, Kristiyano po tayo. Anak po tayo ng Diyos. Ambassador tayo ng Diyos sa lahat ng tao. Yung po'y pinangahawakan natin. Anong sinabi ng mga governor na yan? Tayo po, ambassador. Ambassador tayo. Huwag po nating sayangin ang oportunidad na binigay sa atin ng ating Panginoon na maging ambassador niya tayo dito sa sanlibutan. Nasusundan po natin mga kapatid na or naiinip kayo. Amen. At ito po yung kasunod eh. Ito po yung the best. Yung pangako ng Diyos. Kapag hindi natin nilagpasan yung mga oportunidad na yan. Kaya pangako. Kasi alam natin, ito yung isang example eh. Tingnan nyo ang mga Chinese. Kahit hindi sa Kristiyano may oportunidad eh. Noong araw, ang mga Chinese parang wala lang, mas mataas ang Pilipino dyan. So, kahit hindi lang Chinese. Sa buong Asia,
Pero ngayon, nasa ang Pilipinas? Nasa pangalawa sa pinakamahirap na bansa sa Asia. Asa ng mga Chinese? Ultimo, nagagaya nila lahat ng mga matitinding gadget. Bakit? Hindi sinaya ng Chinese ang oportunidad. Talagang yumaman ang bansa nila. Kung ano nung maraming oportunidad na binigay sa kanila, hindi sinaya. Ang Pilipinas, maraming sinaya, maraming nawala ang pagkakataon na dapat tayo namin ang mayaman sa bansang Asia. Pero naniniwala ako na hindi pa tapos ang Panginoon sa bansang to. Marami pa rin siyang gagawin sa ating bansang Pilipinas. Ito po yung promise ng Panginoon, mga kapatid. Sabi po niya, at alam niyong gagantin pala ang kayo ng Panginoon. Tatanggapin niyo ang nilaan niya para sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran natin. Yun po yung promise. Yung blessing, yung pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Sino po rito yung gustong makaranas ng pagpapala sa mga oras? Asa po yung kamay? Sino po dito yung gustong lumaya sa sakit nila? Lumaya sa mga pinagdadaanan nila? Sige po, pwede po tumayo yung mga nagtaas ng kamay na gusto maranasan yung pangako ng Panginoon. Na ipagkakalaw niya po ang mga ano. Meron pong isang awitin dito na gusto pong matutunan natin lahat. Awitin po muna natin. At doon po sa gusto tumanggap ng pagpapala, inaanyaya po kayo sa harapan mamaya para i-bless, ma-receive natin yung blessing na nanggagaling sa ating pastor. Awitin po natin ang pangako ng ating Panginoon. Ang aking kasama
atin na nandito ngayon. Kapatid, kung ngayon ka lamang namin na kasama at naranasan mo ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na iyong narinig na nagpahayag sa iyo ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Ito na rin yung opportunity na ipinagpapahayag sa iyo ng Panginoon na makilala silang lubusan ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa mga sandaling ito, ang inyong pumalit na lingkod ay mananalangin upang patuloy na tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. Sino man sa ating nandito ngayon, ating mga panauhin, kapatid, kaibigan, kung gusto mong maranasan ng Panginoon sa iyong puso sa mga oras dito, makilala siya ng lubusan. Ito na rin ang magandang oportunidad na ipinagkabatiwala sa iyong Panginoon. Kung bakit nandito ka ngayon, hindi ito aksidente. Kung bakit nandito ka ngayon nakapakinig ng kanyang mga salita, hindi ito nagkataon lang. Kundi ito ay pinagkaloob ng Panginoon dahil ito yung oportunidad na binigay sa iyo. Kung nais mong maranasan ng Panginoon, sa pagkakataong ito, mananalangin ako, pwede kang sumabay upang maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon at tanggapin sa iyong puso ang Panginoon na laging nagmamahal sa iyo, nagpapaalala sa iyo, gumagabay sa iyo. Kaya ako'y mananalangin. Sino ka man, kapatid, alam ng Panginoon ang puso mo, mananalangin po ang inyong lingkod. Sumabay ka lamang, ang pinit mo na ito'y panalangin mo sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nakikinig. Kung nais mo siyang paghariin sa iyong puso, tanggapin bilang Panginoon sa iyong pagpapligtas. Ito na yung pagkakataon. Tayo ay manalangin. Panginoong Hesus, sa mga oras dito, pinupuri po kita. Sinasalamatan po kita sa napakagandang pagkakataon na ginagalaw mo sa akin. Lumalapit po ako, humihingi po ng tawad, linisin niyo po ako sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan. Kinikilala po kita na ikaw ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, tinanggap po kita sa aking puso. Pumasok po kayo sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Mula po ngayon, Panginoon, isinusuko ko na sa inyo ang aking buhay. Nais ko talikuran ang lahat ng karumihan at kasalanan upang kayo ang mabuhay at maghari sa akin magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay patuloy na manalangin. Banal naming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at tinatangkila sa umagang ito sa malayang sandali at pagkakataong ipinagkalaw mo po sa bawat isa amin. Nandito po sa inyong harapan ang iyong mga anak na kumikilala na napakagandang oportunidad ang pinagkalaw mo po sa amin na ngayong umaga ay maranasan namin ang iyong biyaya at pagpapala. Katulad ng aming narinig, Panginoon, na alalahanin namin ang aming mga kapwa, alalahanin namin at mahalin ang aming mga magulang na kabilang sa aming mga pamilya. Ngayon po, pahalagaan din namin yung mga pagkakataong pinagkakalaw mo sa amin, katulad ng mga hanap buhay at mga pinagkatiwala mo, Panginoon, mga biyaya, material man ito, o ano man, Panginoon, ito na pinagkalaw mo po sa amin. Ito po yung oportunidad na kailanman ito po ay pipiling mawala kung hindi po namin pahalagahan. Kaya po ngayong umaga at bilang Diyos, nasa harapan ang aming mga kapatid. Tunay po, Panginoon, na umaasa ang bawat isa na hindi lamang po kami napagpala ng iyong mga salita. Umaasa din po kami, Panginoon, na sa mga oras dito, ang kapangyarihan, ang kilos ng Banal na Espiritu ang patuloy na siyang sa aming mga puso. Kung sa ganun, Panginoon, maranasan namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong basbas, ang inyong pagpapala sa bawat isa. Meron po sa aming mga kapatid nandito ngayon na hindi lamang po sila nakaranas ng karamdaman. Umaasa po ang aming mga kapatid na nandito ngayon na sa inyong kapangyarihan, na sa inyong biyaya, sila po'y makakalaya sa mga karamdaman at sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Gawin niyo po na ang inyong makapangyarihan mga kamay ang ihipo sa aming mga kapatid na may mga karamdaman at patuloy na umaasa sa kagalingan at pumula po sa inyo. Ngayon iba po namin mga kapatid ay mayroong mga problema ang kinakaharap. Ito mga Panginoon ay financial. Dakilang Diyos, tunay na kayo ay mayaman.
tumanggap ng biyaya na nagmumula sa inyo. Kayo ang pinagmumula ng wisdom, ng mga karunungan, ng mga pagpapala at biyaya. Dakilang Ama, loobin niyo po na sa aming pagpapatong ng kamay sa aming mga kapatid na ito, dakilang Diyos. Loobin niyo pong maranasan ng aming mga kapatid na ito ang inyong pagpapala at biyaya. Dakilang Diyos, kayo po ang higit na nakakaalam ng aming mga kapatid na ito, ano man po yung kanilang pinagdaraanan, ano man po yung kanilang bigatin, nananampalataya po kami, nagtitiwala po kami, Panginoon, na hindi po nila linisahan ang lugar na ito, na hindi po matanggap ang biyaya at pagpapala. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay tunay na naghahanap. Lord, nakikita mo po ang puso ng bawat isa. Kaya naman, loobin niyo po, Panginoon, na sa mga oras na ito, ang aming mga kapatid na ito ay maranasan ang kapangyarihan, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay. Sa gayon, Panginoon, tunay na makilala ng maraming mga tao, hindi lamang sa loob ng iglesia ito, na ang aming Diyos na pinagtiwalaan, tinanggap sa aming mga puso, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Dakilang Diyos, salamat ng marami. Nagtitiwala po kami na ang mga kapatid po namin ito ay patuloy niyo pong pagpapalain. Gamitin niyo lamang po kami na iyong mga malit na lingkod. Padaluin niyo po ang biyaya at pagpapala sa aming mga kapatid na ito. Kagalingan, pinansyal, gayon din po, Panginoon, mga problemang kinakaharap, pag-aaral, gayon din po sa aming mga kapatid, kung meron mang bigatin yung aming mga puso, tunay po na ito ay inyong papawiin at papalitan niyo po ito ng pagmamahal, pangunawa at pagpapatawad sapagkat tumanggap kami ng pagpapala at pagpapatawad sa inyo. Ilang Diyos, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa mayang pangalan